kalinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan. Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. 4 na minuto, makalipas po mga kabrigada ang alas 8 ng umaga at ang oras sa yan ay atid po sa atin ang ating Yummy Vit with Zinc. Yun. Ay! Type ko yan. Pansin niyo mga kabrigada yung pagbabago ng panahon. Pagpasok po mga kabrigada ng Marso, ang init, di ba? Diyos ko, Mariosep, na init yun. Tapos, kalagitnaan mga kabrigada, kagabi, sa Santo Tomas nakakanginig. Oo, kulang na lang po mga kabrigada. Parang sana sabi namin mag-asawa, ano bagay, may aircon bagay sa labas? May gano'n? Grabing lamig mga kabrigada. Oo, at alam nyo ba mga kabrigada, yung pabago-bago na yan na panahon, na napakadelikado po yan mga kabrigada sa ating mga bulinggit. Tama! Dahil kapag mga kabrigada, napabayaan natin yung kalusugan ng ating mga chikiting, lalong-lalo na yung mga bata po mga kabrigada na gusto laging naglalaro sa labas. Yan! Oo, baka po mga kabrigada isang araw magising kayo. Oo, nasinghot-singhot na yan, naubo-ubo na yan. Nako, tayo pa naman mga nanay, mga praning. Kaya po mga kabrigada kailangan nating ingatan ang ating mga bulinggit. Tama! Oo, at para maiwasan ang pagkapraning mga mamis, makakatulong po sa inyo ang ating Yummy Vit with Zinc. Tama! Yan! Yummy Vit Syrup mga kabrigada at Yummy Vit Oral Drops para sa inyong mga chikiting. Oral Drops mga kabrigada para po sa inyong mga chikiting na may edad 6 months hanggang 2 years old. At Yummy Vit Syrup naman para sa inyong mga anak na may edad na 3 years old hanggang 15 years old. Ay! Type ko yan. Ano bang meron sa Yummy Vit na yan? Meron po yan mga kabrigada ang taurine, lysine, chlorella growth factor mga kabrigada, vitamin C na makatutulong po sa overall development ng inyong mga anak. Plus ngayon mga kabrigada, meron na ho siyang zinc para po mapalakas ang depensa ng katawan ng inyong mga anak laban po mga kabrigada sa anuman po mga kabrigadang maaring magbigay po mga kabrigada ng sakit. Tama! Kung may kalaruan mga kabrigada ang anak ninyong may mga sipaw, nako. Oo, at least hindi po tayo mga mamis napapraning. Nakakampante tayo dahil alam nyo mga kabrigada na ay yan naman ay may vitamins. Tama! Oo, yan naman ay naka-Yummy Vit. Oh, 'di ba? Type ko yan. Sa mga nagtatanong, saan daw available ang ating Yummy Vit mga kabrigada? Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa The Generics Pharmacy, sa Generica, sa Carl Andre Drug Store mga kabrigada, pati na rin po sa mga lokal na parmasya na naririyan sa inyong mga lugar. Magtanong lang kayo mga kabrigada sa mga pharmacy ninyo, meron po ba kayong Yummy Vit? Tama! Yan. Meron po ba kayong Yummy Vit Oral Drops o kaya Yummy Vit Syrup? Ganon, mga kabrigada. And for sure, alam na nila ho iyan, mga kabrigada. Ngayon, kung kayo po ay tinatamad na lumabas o kaya po mga kabrigada, wala kayong makita dyan po sa butika na malapit sa inyo, naku mga kabrigada, available din po yan online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada at ng Brigada Shop na matatagpuan sa Brigada App. Ay! Type ko yan. Tama! Kaya ho mga kabrigada, walang excuse para hindi nyo po mga kabrigada maprotektahan, masuportahan ang kalusugan ng inyong mga chikiting. Tama! Yummy Vit with Zinc mga kabrigada, pamana na kalusugan. Tama! Yan! Type ko yan. Kabrigada, dito na tayo. Dire-diretso na tayo mga kabrigada. Ngayong umaga, dito ho yan sa ating segment na legal na usapan. Makakasama ho natin si Attorney Joel Atienza at si Attorney Mylene Ilagan Capuno. Magandang umaga po, Ma'am and Sir. Welcome po sa ating segment at welcome po sa Brigada News FM.
Magandang umaga, Brigada Mel. Siyempre, naririto na naman tayo sa programa nating ito. At magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating Facebook Live. Attorney Mylene. Magandang umaga po sa lahat ng mga Batanggenyo at sa lahat po na nakikinig sa araw na ito. Ako po si Attorney May. Magandang umaga, Ma'am Mel. Magandang umaga po. Ating pag-uusapan po mga kabrigada ngayong umaga is may kinalaman sa deed of sale at deed of donation. Ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? At may epekto ba? Kapag deed of sale ba, may pagkakaiba ba doon sa epekto ng pagbabayad ng buwis? Ano ba ang mas mainam sa dalawang ito mga kabrigada? Yan ho ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito ho yan sa ating legal na usapan. At syempre bilang panimula po mga kabrigada, ito ang ating katanungan. Kasi nung mga nakaraan mga kabrigada, napag-usapan na natin is about deed or donation. Yan. Ngayon ang pag-usapan muna natin, itanong muna natin, ano po ba itong tinatawag nating deed of sale at kailan po siya ginagamit? Brigada Mel, unang-una ang deed of sale o kasulatan ng bilihan ay kailangan magkaroon ng meeting of the minds o pagtatagpo ng kaisipan kung saan merong nagbebenta o nagbibili at meron siyang presyong hinihinging kapalit. At itong presyong ito ay katanggap-tanggap naman doon sa bumibili. At pagka nagkaroon na ng kasunduan at parehas silang nag-agree doon sa presyo at tanggap naman ng bibili, nagkakaroon ng kasulatan ng bilihan upang mailipat ang pag-aari. Lalo na ito sa mga sasakyan at saka sa mga lupa o building na kanilang pinapurchase o binibili. Yan ang isang aspeto ng deed of absolute sale. Opo. Ano naman po yung deed of donation at kailan din po ito nararapat na gamitin? Brigada Mel, ang deed of donation po ay isang dokumento, isang legal na dokumento na nagpapatunay na kusang loob naman po na ibinibigay ang isang ari-arian. Maaari pong ito isang sasakyan, bahay, lupa, na magmumula po ito sa ating tinatawag na donor o ang nagbigay at ito po ay tinatanggap ng isang donee o yung tagatanggap po ng ating ari-arian. Ito po ay nararapat nating gamitin kapag tayo po ay may ibibigay na medyo malaki po ang halaga na pag-aari or kung halimbawa po ay ito ay isang movable o hindi po ito bahay, hindi po ito lupa, hindi din po ito sasakyan na nagkakahalaga ng hihigit sa 5,000 piso po. Opo, may tatanong lang po ako about dito sa donation. So kung sa sale, kailangan may meeting of the minds. Dito po ba sa donation, kailangan magkasundo din muna ba yung dalawa na idodonate ko ito, okay lang ba sa iyo? Attorney Mining. Sige. Yes sir, attorney, dito po ay nangangahulugan po na pagdonasyon ay kahit po gusto kong ibigay, kailangan po ng acceptance. Kailangan po na tinatanggap ng donee ang isang donasyon dahil meron po tayong mga donasyon na meron din po tayong hinihinging kapalit ang donor. May condition din may po condition. sometimes. Brigada Mel, para lang sa kaalaman at kabatiran ng mga tagapakinig natin, ang isang donasyon o pagbibigay ay may dalawang uri. Ito yung donation na may simple donation. Yung sinasabi ni Attorney Mayling kanina na pagbibigay pero walang kondisyon. That is simple donation. Pero meron ding mga donation na may kaakibat na kondisyon at kailangan itong sundin nung pinagbibigyan. Ang deed of donation, pwedeng the act of giving o yung akto ng pagbibigay at saka yung akto ng pagtanggap ay nasa loob ng isang dokumento. Pwede rin naman yung act of giving, yung donation mismo, ay nasa isang dokumento at nakabukod yung act of acceptance. Okay. Yung pagtanggap.
At meron pa rin tayong tinatawag, Brigada Mel, na donation inter vivos Mhm. at donation mortis causa. Mhm. Yung donation inter vivos ay naiilipat habang buhay yung nagbigay. Okay. Yung donation mortis causa, naiilipat doon sa Matapos po pinagbigyan mamatay. kapag namatay na lamang yung Nag-donate. nagbigay. Oh. Ang donor po natin. Okay, ganun pala yun. So with this po, ma'am and sir, ano po yung pangunahing pagkakaiba ng deed of sale sa deed of donation? Sa punto pong ito, ang pagkakaiba po, Brigada Mel, ng deed of sale at deed of donation ay ang kauna-unahan po yung kapalit. Mhm. Dahil kapag po ikaw ay may deed of sale, nangangahulugan po ito na may palitan ng pera. Mhm. At yun po talaga ang konsiderasyon na tinatawag natin para mabuo po ang ating deed of sale. Sa deed of donation, dahil ito po ay isang act of generosity, basically, ng ating donor, ay ito po ay wala po itong kapalit na pera. Mhm. Pero attorney, pwede bang ipasok yun sa mga kondisyon? O halimbawa, sige ha, i-donate ko ito sa iyo. Pero pag-uusapan nila, pero pag tinanggap mo, may ibibigay ka sa akin na amount. Ang Parang normally po sa conditional ay ang kapalit po ay hindi talaga pera. Okay. Ang condition po kadalasan ay may gagawin o may kailangan to pa rin ang ating donee. Halimbawa ay, Brigada Mel, ibibigay ko sa iyo tong lupang to, pero paggawaan mo ng paaralan. Ayan po ang ating kondisyon. Hindi Attorney pwedeng, Joel. hindi pwedeng monetary. Kalimitan po, hindi ang monetary kasi magiging bilihan na Oo, rin. bilihan na. Gaya ng sinabi ni Attorney Mailing, may mga kondisyon na gagawin. Mhm. Meron din naman mga kondisyon na wag gagawin. Mhm. Kasi pwede doon na sabihin, ibibigay ang lupa, pero wag mong tatayuan ng ibang istruktura maliban sa sinasaad ng donasyon. Mhm. O yung mga pinagbabawal na itayo doon sa lupang ibinigay. Kapag ganun po ba, halimbawa may kondisyon kapag ganoon, tas halimbawa namatay yung nagbigay, pwede bang habulin pa? Halimbawa, yung binigyan ay hindi niya sinunod kung anong nasa kondisyon. Nahahabol pa ba yung ganoon, attorney? Depende, Brigada Mel, kasi kung masyado nang mahaba ang panahon Okay. at hindi naman binawi nung nagbigay Mhm. yung binigay niya, yung konsiderasyon na subject ng donation, medyo mahirap ng habulin. Okay. Ganun pala iyon. Sige. Yan po mga kabrigada ha. Panimula pa lang tayo. Pagdating po mga kabrigada, dito ho yan sa deed of sale at deed of donation. Mamaya may tanong lang akong naisip ko lang ngayon. Ma'am and sir. Itatanong Mukhang ko may siguro. ibibigay kang lupa. Brigada Mel. May itatanong lang ako siguro mga maya-maya. Ilalabas natin yung katanungan iyon. Kasi naisip ko lang, kasi kung ganoon, 'di ba? May mga kondisyon pero in real life kaya may mga ginagawa kaya na ganoon na bilihan ang nangyari pero ang declaration nila ay donation ang nangyari, 'di ba? Meron kayang mga ganoon na mga senaryo ba? Yan. May tanong natin yan mga kabrigada mamaya sa ating pagbabalik mga kabrigada ha? Diyan muna kayo ating mga kabrigadang ibibitin ng tanong mga kabrigada para dito ho yan sa ating pinag-uusapan. Ay, ito naman. Ano po ba yung sinasabi ng Civil Code of the Philippines tungkol po dito sa bentahan at donasyon ng ari-arian? Yan. Yan natin mga kabrigadang nakabiting tanong. And with that mga kabrigada, paalala ko lang, masarap mga kabrigada. Kapag ganitong nagmamaritisan ba? Oo. Masarap po mga kabrigada. Habang nakikinig kayo sa amin, may hawak kayo mga kabrigadang masarap na power cell sa labat. Yun. Type ko yan. Nang sa gayon mga kabrigada, nabibigyan na namin kayo ng kaalaman. Oo. Nare-relax din po. Pang-parelax yun Oo, di ba? Yung sa labat pag humigop ka, parang nakakapagpakalma.
Ganon. Sana po mga kabrigada, kalmado kayo sa mga oras na ito. Yan. Nang sa gayon po mga kabrigada ay ma-absorb ninyo yung aming mga pinag-uusapan tungkol po mga kabrigada sa ating topic ngayong umaga. Yan. Tama! Power cells mga kabrigada, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:22 ng umaga at ang oras na yan natin sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Ngayong panahon po mga kabrigada na kaliwat kanan ang activities ng ating mga teenager na anak. Kailangan po mga kabrigada naririyan tayo para po sumuporta sa kanila. Mga busy na po sa pag-practice para sa kanilang recognition o kaya naman po mga kabrigada, graduation. Yan. Nakakapagod po yung ganyan Oo. Tapos yung iba pa dyan, problemado lalo na kung may babayaran mga kabrigada sa school. Dapat po mga mommies, tayo po ay nakaagapay lagi sa ating mga teenager na anak. Lalo na sa panahon po ngayon na napakabilis po mga kabrigada magbago ng panahon. May mga hindi tayo inaasahan na pagkakataon o sitwasyon na minsan po ay nakakaapekto po mga kabrigada sa kalusugan ng ating mga teenager na anak. Tama! Nariyan po mga kabrigada ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Malaking tulong po yan mga kabrigada sa ating mga teenager na anak. Yung ating standout mga kabrigada, multivitamins yan. Ayan. Vitamins po yan mga kabrigada na makakatulong po mga kabrigada para magkaroon po sila ng sapat na enerhiya, lakas ng katawan mga kabrigada. Tama! Na magampanan yung kanilang mga responsibilidad and of course mga kabrigada, yung mga activities na kailangan nilang matapos on time. Tama! Kaya sa mga mommies dyan, stand out po para sa iyong mga teenager na anak. Yan. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and starting now. Type ko yan. Kabrigada, diretso tayo mga kabrigada sa ating usapin, ating ibiniti na katanungan. Base po mga kabrigada sa Civil Code of the Philippines, ano po, ang nakapaloob, tungkol po dito mga kabrigada sa bentahan at donasyon ng mga ari-arian. Sige po. Attorney Mai? Attorney Joel? Sige, pinasa bigla. Na according to our civil code po, ang bentahan po, tungkol sa bentahan at donasyon, kapag po bentahan, ito po ay kung saan ang pagmamayari ay inililipat talaga sa ating buyer. Habang ang donasyon naman po ay kusang pagbibigay. Inuulit lamang po natin para ma-review. Po, ang donasyon po ng lupa ay dapat notaryado or notarized. Para maging public instrument po ang ating donasyon para magkabisa. Samantalang ang mga personal naman po na ari-arian ay maaaring verbal or oral lamang po. Katulad po ng sinabi ko kanina, Brigada Mel, kapag ang pag-aari po ay hihigit sa 5,000 piso ang halaga, ay kailangan po ito ay notarized na. Malinaw. Opo. Kailan po masasabi po, ma'am and sir, na ang isang bintahan ay maaaring ituring na donation lamang? May mga indikasyon po na ang isang bentahan ay may ituring na isang donasyon kung ang presyo ay sobrang baba naman na hindi na kapanipaniwala na hindi na siya papasok na bentahan. Pero siyempre, kung talagang ang intent, at ito yung pinakamahalaga, at sabi ko nga sa iyo kanina, Brigada Mel, kung merong meeting of the minds, napakahirap patunayan. But makikita natin na ang intent doon sa dalawang partido, doon sa nagbibigay at saka sa binigyan, kung ang intent talaga ay ibigay o to donate, pero ang ginawa nila ay donasyon, ay di maituring na donasyon. Pero siyempre, napakahirap patunayan sa korte nung intent. So, kailangan mo talagang mapaamin ang nagbigay
kung ano ang intention niya. So hindi natin kasi subject sa interpretation lamang o makikita sa mga ebidensya yung intention kasi sa loobin ng tao yun eh. Yung may tinatawag pa rin simulation of sale. Yan yung sinasabi namin kanina na pinalalabas na bilihan pero sa totoo ay ibinigay laang naman. So yan yung mga indikasyon na sinasabi namin kanina na ang isang pagbibigay o donasyon ay inilalagay nila sa deed of sale. Pero pagdating kasi ngayon under the train law, wala nang pinagkaiba ngayon sa mga buwis na babayaran. Maalin yan ay sa sale o sa donasyon. Oh, okay. Maliban na regardless lamang na yun. kung ang amount ay mababa doon sa itinatakda ng train law. Okay. Oo. So ibig sabihin na halimbawa para lang po sa sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, bibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa ako ay may lupa. Nabili ko sa halimbawa ng 1,000,000. Tapos nag-donate ako kay Attorney Mai. Binenta ko sa kanya. Yes. Na imbes na siguro mababa naman ng konti sa 1,000,000, sabihin na natin na 800,000. Imbes na ganoon yung bentahan, ang nangyari, binenta ko 50,000 na lang, attorney. Bilhin mo na yung lupa. Hindi ang una kong sasabihin, Brigada Mel, ang bait mo naman. Sana all, di ba? Opo, yan po. Pag po nagkataon na ganun, medyo meron na po tayong doubt. Iyon. Meron na po tayong doubt as to the intent of the donor, of the seller. Seller dahil contract of sale eh. So, ang mangyayari po dito ay posible po talaga makonsidera na ito talaga ay isa naman talagang donasyon sa tunay. No. At kapag nagkataon, mga kabrigada, kasi ito, prior sa topic natin ngayon na donation and versus deed of sale, sa donation kasi pwedeng, if I'm not mistaken, pwedeng questionin ng mga kamag-anak. Bakit mo i-donate? Paano kami? 'Di ba? Lalo na kung may mga magmamana. Ito po ang madalas na nagiging lalo na kapag po ang binigyan ay isang stranger or isang hindi naman talaga kamag-anak. Ay kapag po nangyari ito, dito po papasok yung kapag naapektuhan po ang legitim o ang nararapat para sa mga tunay na tagapagmana, or kapag po nagkaroon ng collation dahil po naapektuhan din po ang kukuhanin ng mga tagapagmana, ay questionable po itong pagbibigay na ganito, mga donasyon na ganito. Pero attorney, kapag binenta, hindi na yun mako-question? Kapag ganoon? Halimbawa, property ko. Medyo Tapos ibinenta ko. kasi habang buhay po ang may-ari ng isang ari-arian, nasa kanya ang disposisyon. So, kung sino man nagpaparatang na bakit mo ibinenta, ay kailangan nasa kanya ang burden of proof na may sinasabi din ang batas. Halimbawa, yung nagbenta ay matanda na, dinadaanan ng demensya. So, yung mga ganon na pwedeng questionin. Pero habang malakas yung nagmamayari at of sound mind, hindi naman basta yun pwedeng questionin kasi na siya ang may disposisyon doon sa kanyang ari-arian. Parang ipapasok ko na tuloy yung question ko kanina, attorney. So, minsan ba ginagamit po talaga, base po sa inyong experience, ginagamit po yung ganoon na dahil ayaw ipamana, ibinenta sa mas mababang halaga. Nung may-ari ng lupa, sa isang stranger, para hindi lang maipamana doon sa mga tagapagmana, dapat tagapagmana sa pamilya. Sa aking karanasan, wala pa naman akong na-encounter na ganun. Kasi siyempre, ang kalimitang tagapagmana ay mga anak. Siyempre, mas gugustuhin mong yung iyong pag-aari na pinaghirapan ng nabubuhay pa, ay mapunta doon sa talagang mga tagapagmana mo. Maliban na lang kung talagang nangangailangan ka, pero kung dahil sa ayaw mong pamanahan, pwede naman. Pero wala pa ako na-encounter na ganon. Okay.
Sa inyong experience, Attorney Mai? Brigada Mel, ako po ay baguhang abogado pa lamang, kaya Sige sorry po, inexperience pa po talaga sa larangang ito. Okay po. Noted po, attorney. Yan. Pero ganun po kasi mga kabrigada, kasi pwede siyang, di ba, Attorney Joel, na maging lusot. Oo, nung mga may-ari ng lupa para hindi kita pamanahan, ibebenta Pwede po. talaga. At sabi ko nga sa inyo kanina, Brigada Mel, hanggat buhay ang nagmamay-ari ng lupa, nasa kanya yung disposisyon kung kailan niya gustong ibenta, kung sa halip na ipamana ay ibenta at sasabihin sa mga anak abay kayo magpundar ng inyo o doon sa mga tagapagmana dahil kailangan ko ng pera. Siya Pero naman. meron nga po talagang ibang pagkakataon, yung hindi naman natin maaalis. At napapanood naman sa teleserye, ano po, na madalas may mga ganun pong pagkakataon na may ingratitude. Yes. Yung walang utang na loob ang mga anak at may nag-alaga talaga sa magulang, ay ang ginagawa po talaga ay ginagawa pong parang bili. Nagbibigay po or pwede din pong i-donate ang isang property na ito po ay to the prejudice or sa maaapektuhan po talaga ang mga tunay na anak. Pero nga sabi nga po ni Attorney Joel ay hangga't buhay ang paghawak ng kung papaano gagamitin at i-dispose ang property o ari-arian ng isang may-ari or isang seller or isang donor ay nasa kanya po talaga solely. Malinaw na malinaw po iyan. Pagdating naman po mga kabrigada sa usapin ng buwis, bayad at buwis mga kabrigada, ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Do kanina na napasagian na ni Attorney Joel na dahil po doon sa train law, yan, halos wala nang pagkakaiba yung dalawa. Oo. At magkakaroon na lang ng difference pagdating po doon mga kabrigada sa amount. Ngayon mga kabrigada, gusto natin i-dig deeper yun. So, ibig sabihin po ba nung mga nakaraan ay mayroon po talagang pagkakaiba pagdating po doon sa buwis na binabayaran kapag deed of sale at deed of donation. So, yun mga kabrigada ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Sa ngayon muna mga kabrigada, magbe-break muna kami sa aming pagbabalik. Usapin naman sa bayad at sa buwis mga kabrigada. Pagdating po mga kabrigada sa deed of sale at deed of donation, mga kabrigada. Huwag kakalimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule dahil baka medyo naguluhan na kayo, medyo nahilo-hilo na kayo. Ano ba, hindi na ako nakasunod sa inyo, Brigada Mel? So, mahirap po iyan. Oo, lalo-lalo kung may iniinda ka na mga kabrigada sa iyong katawan. Huwag hahayaan na maging hadlang po mga kabrigada ang inyong kalusugan para po mga kabrigada maunawaan ang mga bagay-bagay na nasa inyong paligid. Tama! Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:43 na ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada, yatid sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Yan. Type ko yan. Sa magandang pagkakataon mga kabrigada, napaka-importante po. Lalong-lalo na, pagkatapos itong malamig na panahon, Marso, parang kakaiba, Marso, pero malamig ang panahon. Yan. Oo, nasa kalagitnaan na tayo ng Marso mga kabrigada. Pagdating ng Abril niyan, mainit na yan. Yan na yung summer season natin. Tama! Lalong-lalo na mag-Holy Week. Kadalasan po nagsisiuwian, reunion, maliligo sa dagat, magbi-beach, di ba? Tama! Oo, sa ganyang pagkakataon mga kabrigada dapat kayo po ay handa. Handa din dapat mga kabrigada ang kalusugan at bukod dyan, ang inyong balat na mga kabrigada. Kapag ganitong panahon na ito, dapat lalong-lalo na kung reunion, ang pangat kaya na ikaw nagiging sentro ng usapin sa reunion. Ay, nakita nyo ba si Brigada Mel? Oo, pero hindi naman Brigada Mel tawag sa akin sa bahay Oo, nakita nyo ba si Mel? Oo, yung kanyang balat ngayon parang matanda na. Ay, ganun? Patay tayo dyan kapag ganoon. Oo. Ilang 3 taon ka nang namin hindi nakita, mukha ka ng 60. Pangit. Ay, diba? ganun? Pangit ganoon, mga kabrigada, Kaya sa mga, lalong-lalo na kung masyado kang self-conscious, mga kabrigada,
conscious ka sa iyong itsura, mga kabrigada, makakatulong po sa inyo yung ating Guard C Plus with zinc. Yan. Tama! Yan po mga kabrigada, ay nako, marami po yung bitbit. Vitamin C mga kabrigada, nakakatulong po sa pagpapalakas ng ating resistensya dahil po mga kabrigada, ang vitamin C, nagiging pagkain po yan ng ating immune system. Yan, yung soldiers of our body mga kabrigada, para po sila ay lumakas. Plus, ang vitamin C din po mga kabrigada, nakakatulong sa collagen production ng ating balat. Tama! Kaya naman mga kabrigada, nagiging younger looking ang ating skin. Tama! Saan ka pa? Malakas na ang iyong resistensya, napapa-younger looking ka pa. Tama! Diba? Type ko yan. Plus zinc po mga kabrigada, pandepensa mga kabrigada sa ating kalusugan. Tama! Syempre mga kabrigada, ang ating Guard C ay available sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. Yan! Sige mga kabrigada, dire-diretso na tayo sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Kanina na ibitin natin na nasagi na kasi kanina na sa ngayon ay halos wala nang pagkakaiba yung taxes pagdating po mga kabrigada sa deed of sale at sa deed of donation. Pero yung dati po, paano ba natin, ano yung kaibahan ng taxes inoon muna natin pagdating po dito sa deed of sale at sa deed of donation. Sa deed of sale po, noong una-una, ay wala naman halos pinagkaiba sa ngayon. Opo. Pero sa deed of donation, napakalaki ng pagkakaiba. Una-una, dun sa amount ng binigay, nung ako po'y estudyante pa lamang ng abogasya, ay subject na sa donor's tax. Kung hindi po ako nagkakamali, medyo matagal na, 20,000 and above Opo. ay taxable na ng donor's tax. Ngayon po, under the train law, it should be more than 250,000 pesos bago po siya masubject sa donor's tax. So, ibig sabihin dito, Attorney Joel, tama, kapag ang halimbawa, 1 million ang halaga, yung 250,000 po ay exempt. So, yung kalabisan lamang po ang ating bubuwisan. Tama nga, Attorney Joel? Tama po, Apo. Brigada Attorney May. Pangalawa pong pagkakaiba noon at ngayon sa deed of donation, yung pong documentary stamp tax. Siyempre noon, ang doc stamp na tinatawag natin ay depende nga din po doon sa amount. Ngayon, pagka below 250,000 pesos, ay di yung doc stamp lang talagang yung amount ng doc stamp. Oo, babayadan. Pero ngayon, under the train law, ang doc stamp is doon naman sa kalabisan sa 250,000 pesos ay di may pataw na 1.5%. Oh, okay. At dati, ang donor's tax mataas. Parang nasa 20% pa ata nung panahon yun. Pero under the train law, ipinantay na sa bilihan, which is nakafix na siya sa 6%. 6%. Attorney, bakit po kaya nagkaroon ng pag-adjust lalong-lalo na dito sa donation? Kasi ini-encourage po ng ating mga mambabatas na magkaroon ng pagsasalin na sa mga, kasi maraming pong properties dito sa atin, sa Pilipinas, na nananatiling nakapangalan pa doon sa mga ninuno natin. So, yun po ang kalimitan nagiging ugat ng away sa pamilya dahil hindi po naiilipat agad. So, kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga estate planning para po maiwasan at maisalin na agad doon sa mga susunod na henerasyon. At maiwasan na po yung mga ari-arian na nakapangalan pa sa mga lolohin natin, sa lola, dahil gaya nga po na sabi ko, ito po kalimitan ng pinagsisimula ng away sa loob ng pamilya.
Attorney Mai, may gusto ka pong idagdag? Yun na po yun. Ibinibigay po natin talaga, mas ini-encourage po ng batas na habang buhay ay atin ng mabigyan po sila ng kalayaan na masettle lahat bago po sila mawala. Dahil nga po ng katulad ng sinabi ni Attorney Joel, yun po ang madalas na pinagkakaguluhan ng pamilya na yung akin yan, dapat ay akin, ganun po. Brigada Mel, may dadagdag pa ako ha. Opo. Yung sa deed of sale, 6%, di ba? Sabi ko, yung sa capital gains tax at 1.5. Ito po yung sa bilihan. Dahil pagka ang property ay nakapangalan pa sa lolo mo o sa lola mong namatay, meron pa iba po ang proseso diyan. Yan po ay yung pagka sa abogado kayo nagpagawa, ay di yung manahan ng ari-arian na labas sa hukuman or extrajudicial settlement. Pero di naman, pwede naman po diretsong bilihan yun pagka may buyer. The extrajudicial settlement with sale. With sale. Oh, pwede pala ang ganoon. Na kahit hindi pa sa inyo nakapangalan, basta kumbaga napagkasunduan na ng mga tagapagmana na ibebenta na natin ito, pwede na. Pwede po. Pwede. Pero yung pong extrajudicial or estate tax, iba pa po yun sa capital gains. Iba po yung tax na babayaran sa estate Pagbibenta. tax Oo. at iba po doon sa pagbebenta. Okay. And with that, nabanggit na natin capital gains, ang donors tax. Alin po yung mas mataas na kadalasang binabayaran diyan sa dalawang 'yan? Capital gains o donors tax? Ayon po sa ating batas, pareho naman po talaga na may 6%. Oo. Pero tatulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, Brigada Mel, ay kapag po ang pag-aari o ang ibinigay ay less than 250 or 250,000 or less, wala po yung babayaran. Ganon din po pagdating sa sale. Hindi po. Kapag po nag-sale na, nagbentahan, plakado po, antemano, babayaran po natin ng 6% yung 6% capital gains tax yung pag-aari na ibinenta natin. Kung anong halaga. So yung po na kaninang katulad ng example natin, sa 1,000,000, 750,000 lamang po ang babayaran natin. Pero doon kung ito po ay bentahan, 1,000,000 po ang ating basis. May dadagdag din Attorney May tungkol sa bentahan. Halimbawa po ang bentahan ay 1,000,000 pero sa zonal value ng BIR ay halagang 2,000,000. Kahit pa po ang dokumento, ang nakasaad sa dokumento ay 1,000,000, doon po kayo kukumpyuta ng BIR sa Sa 2,000,000 based doon sa Sa zonal. zonal. Ang rule po kasi ng BIR, the amount of the purchase price sa document or the zonal value whichever is higher. Doon po ang computation ng capital gains tax. So, ibig sabihin din, advice natin sa mga nakikinig sa atin kung maibebenta kayo, mas maigi munang sumangguni sa BIR kung magkano ba yung zonal value ng property na yun. Oo, kasi kung 1,000,000 nyo lang ibinenta, luging-lugi kayo, tapos ang kwenta ng tax ninyo ay nasa 2,000,000, lugi. Oo, 'di ba? So mas maigi po yung ganun, hindi yung puro estimate lang tayo. Opo. Kasi ganun minsan pag nagbebentahan, titingnan lang yung pwede itong ibenta ng 1,000,000 o kaya 800,000. Yun pala, mas mataas pa yung value. Kaya po mahalaga din, Brigada Mel, na malaman mo ano ba ang zonal value ng property, ng mga karatig lupa mo. Hindi po yung parang naisipan mo lang na parang ito naman, kikita na ako ng malaki-laki dito. Kasi ito binenta ko lang, binili ko lang to ng ganito, patungan ko lang ng ganito. Hindi po ganon. Alamin po din natin para po maging fair para po sa lahat. Oo, malinaw po iyan. So, ibig sabihin, attorney, ngayon, yung sunod nating katanungan, actually, medyo nasagot na siya. Kaya ba po ganoon na mas ginugusto na gumamit ng deed of sale kahit po ay deed of donation ay dahil, unang-una, yung naging example natin po kanina na maaring ayaw ipamana doon po sa mga tagapagmana, yung pag-aari or yung lupa,
na dapat po ay pag nawala siya, sa tagapagmana niya ibibigay. So, maaari po kayang ganoon yung posible na sitwasyon. Brigada Mel, dahil po ang donasyon ay tinatawag lamang nating advance inheritance. So, malaki pa rin po ang possibility. Pwede pa rin po itong silipin ng ating mga heir, compulsory heir, kapag nagkaroon na po ng silipan sa property, kapag po nawala na nga po ang ating donor. Pero, kapag po ito ay sale, ito po ay merong finality. Ito po ay kadalasan po ito po ang rason para po maiwasan ng legitim o mga issue sa legitim at inheritance. Opo. Yung So po yung pinagkukwentuhan natin kanina. Opo. Siya Yung na po nga. yung sinasabi ni Attorney Myling, pagka donation sa isang anak, yan po ay parte ng inheritance. Pero pagka bentahan sa anak, hindi po yun part ng mana. Okay. Ganun pala. Kahit anak ang bumili. Pwede po yun. Para po ang mangyayari ay, nadonasyonan ka na. Nang buhay pa si mami. Di, kasama yan sa mamanahin. Pag naghati-hati, hindi ka Kaltas na sa iyo. Oo, kaltas na. Nakuha mo na ang kabahagi mo. Oo. Or kung meron man, madagdagan ka lang ng konti. Pero hindi pwedeng maapektuhan kami na makikibahagi ka pa ulit dito. Ayun. ganoon. Opo. So ito po talaga yung real life drama. Brigada Mel. Opo. Oo. Pag sinail doon sa anak, pwede ka pang makihati doon sa naiwan pa. Oo, na yung talagang hati mo ang makukuha mo. Actually, Brigada Mel, maikwento ko lang ng saglit, ay meron po talagang nangyaring ganyan. Some 3 weeks ago, na may nagkonsulta po sa akin na gusto po niyang ibigay na agad sa anak niya. Dahil ang feeling niya, ang anak niyang yun ay una ay bunso, tapos parang mahina. Mahina in the sense na parang lahat po naman ng anak established na. So gusto niya na agad na ibigay, i-donate agad sa bata ang ano. Pero sinabi ko din po yun, na ito po yung posibleng maging part din ng pag naghatian, wala po yung masyadong makukuha din na hindi po yan makakalamang. Apo. Malinaw. Yun, sige, nag-iisip na kayo. Ano bang gusto ninyo? Deed of sale o deed of donation? Yan. And with that naman po, attorney, isisingit ko na din ito. Ano po yung mga kailangang dokumento para maging valid ang deed of sale at para po maging valid din po ang deed of donation? Attorney May, baka ako na muna. Ikaw na. Carry mo yan. Siyempre, yung kung ating sinasabi kanina, pagka bilihan, ay meron tayong kasulatan ng ganap na bilihan o deed of absolute sale. Pagka sa donation naman po, ay di donation, yun po binanggit ko kanina, it's either donation inter vivos or donation mortis causa. Pero para po, yung pong halimbawa, nagkaroon tayo ng sulat kamay na ibinebenta ko kay Attorney Myling ang lupang ito sa halagang 100,000 piso. Hindi nyo naman po pinanotaryo. Ay di valid ang bilihan sa pagitan ninyong dalawa. Between us. Oo. Pero para po mailipat, dahil yan po dadaan sa mga ahensya ng gobyerno, sa BIR, sa Register of Deeds, sa Assessor, hindi po mailipat until meron po tayong notarized deed of sale. Ganon din po pagdating sa donation. Malinaw yan. Kailangang notaryado. Napaka-importante po yun, mga kabrigada. Ultimo po, Brigada Mel, yung pagtanggap. Oo. Yung pagtanggap ng doni sa donation ay dapat po parang Notaryado. Opo. Yun. Yan po, mga kabrigada. May nagtatanong na dito sa atin. Sige po. Iiwan nyo lang po yung inyong mga katanungan, mga kabrigada, ha, sa comment section at sa text line number natin ng 0945-287-6650. Yan, bibigyan natin ng daan yan, mga kabrigada. Dito ho yan sa ating program. Pero bago ang lahat muna, magbe-break kami. Dito muna tayo sa mga posible pang
problema. Bakit ba hinahanap lagi natin ng problema? Pero sige, para po mga kabrigada sa mga tagapakinig natin, mag-uusapan natin ng problema. Yan. Ano po, ito yung ibibitin natin katanungan. Ano ang legal na epekto kung ginawa ang deed of sale pero walang tunay na naging bayaran? Pwede pala iyon. So, ibig sabihin, parang may intent na hindi natin alam. Deed of sale pero walang naging bayaran. Yan po mga kabrigada ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Sa mga oras na ito mga kabrigada, ipapaalala lang natin sa ating mga lolo't lola, yan, palagian po mga kabrigadang palakasin ang inyong katawan. Napaka-importante niyan, lalong-lalo na ho ngayon mga kabrigada na magsa-summer. Uso ang reunion. Kailangan po mga kabrigada na ma-enjoy ninyo. Ang pagsasama-sama ng buong pamilya. Tama! Napaka-importante yan. Create memories together mga kabrigada. Hindi po yung create na may reunion kayo tapos ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Napakahirap yun. Hindi mo mai-enjoy. Diba? Maiinggit ka na lang. Sana all nakakaligo ng ganito o kaya o ganyan. Sana all nakakakain ng masasarap. Diba? Tama! Dapat po mga kabrigada kayo naman po ay healthy ngayong summer mga kabrigada. Nang sa gayon ay iyong ma-enjoy at maiwasan dahil tag-init mga kabrigada, uso po ang hypertension. Diyan yung makakasangga ang ating Power Cells Herbal Capsule dahil ang pangunahing sangkap niyan, bawang mga kabrigada, kalaban ng hypertension mga kabrigada. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang oras na yan ay atid sa atin ng talaga namang paborito ng mga seaman. Tama! Yan, ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Type ko Nabalitaan yan. namin mga kabrigada. May isang pharmacy kaming natanong, meron po bang Drive Max dito? Ang sabi ng pharmacist sa amin, naku ma'am, naubos na. Talagang naubos na po? Ay oo, pinakyaw daw nung mga seaman na sasakay sa barko. Gano'n? Drive Max mga kabrigada, talagang kilalang kilala na. At marami na po mga kabrigada nga napatutunayan ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Tama! Pero sana naman po mga kabrigada, ina-advise natin na pwedeng-pwede din po yung gamitin para po mas mapainit ang pagsasama ng mga mag-asawa. Tama! Yun. Dapat hindi lang pagpaalis, dapat pagpauwi din. Tama! Naka-Drive Max dapat, di ba? Nang sa gayon, nabibigkis natin, napapalakas natin yung pundasyon ng bawat pamilya. Yan! Drive Max Plus mga kabrigada. Nako, laging kasangga po yan ng ating mga mag-asawa. Tama! Yan! Talagang tumatagal ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar, mga kabrigada. Diyan ho yan sa South Star Drug, Mercury Drugstore, South Generica, The Generics Pharmacy, mga kabrigada, sa Carl Andre Drugstore at sa mga lokal na parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Pati na din po mga kabrigada, of course, sa online, sa Shopee, sa Lazada, sa Brigada Shop, mga kabrigada, na matatagpuan sa ating Brigada app. Tama! Sige, dire-diretso tayo. Yung huling yugto ng ating legal na usapan. Yung ating tanong kanina, ano ang legal na epekto kung ginawa ang deed of sale pero walang tunay na bayaran? Mga ma'am and sir. Brigada Mel, kung ito po ay isang notarized deed of sale, lagi pong meron tayong tinatawag na presumption ng regularity. Ibig sabihin, dumaan po sa mga pag-check ng mga tamang dokumento at saka po nagkaroon ng bayaran. Yung po kasi ang epekto po ng notaryo ay bukod po ito'y nagiging isang public document, ay pinatutunayan po at sinusumpaan nung nagbili at saka bumili sa harap ng isang abogado na nagkaroon po ng bayaran. Kaya naroon po ang presumption of regularity na lahat po ng kondisyon sa isang bilihan ay natupad.
Kung ang wala palang tunay na bayaran, siyempre sabi ko nga po sa inyo, nandun po sa nag-aakusa Ang burden ang of burden of proof. Paano mo patutunayan na Walang naging bayaran. walang naging bayaran? So medyo mahirap pong patunayan yon. Kasi kung sasabihin nung nagbili, abay nakatanggap, bakit ko naman sasabihin sa iyo kung nasasaan yung pinagbentahan? So medyo mahirap po. Pero kung mapapatunayan, ay di iba pong usapin yan na wala talagang kabayaran. Kung talagang, pero sabi ko nga sa iyo, medyo mahirap kasi it's a public document notarized before a lawyer. Opo. So, kailan po maaaring ipawalang bisa ang deed of sale o ang deed of donation? Brigada Mel, babalikan ko lang po yung sinabi ni Attorney Joel na mahirap patunayan, pero ang tanong nga po natin ay, ano po ang mangyayari? Kapag po ito ay napatunayan, halimbawa na nung panahong yon, na yan ay ibinenta sa iyo, ay yan naman talaga wala kang ipon, wala kang trabaho, ipagpalagay, ikaw nga nag-aalaga sa tatay at nanay, ay pwede po talaga noon na ipawalang bisa po o void po ito mong magiging sale na ito. At kung sakasakali po sa tanong na bakit, ay dahil po isa sa mga elemento ng ating pong sale ay yung tinatawag nating konsiderasyon o pera. Okay. Kaya pag napatunayan pong wala namang nangyaring bayaran, ay pwede po talagang mapawalang bisa ang sale na ito. Oo. At pag halimbawa, meron na, notaryado na yung deed of sale o kaya deed of donation, automatic na po ba yung paglilipat ng titulo? Automatic na po ba yun? Ini-encourage po namin na ilipat agad. Ang problema po kasi akala nung karamihan ay pagka nakapagpagawa na ng deed of sale, kanya na. Oo, okay na. Pero kailangan po ng actual na paglilipat. At para po sa kabatiran ng ating mga kababayan at tagapakinig, kapag ang deed of sale ay nanotaryo sa, sabihin mo ng ano kang petsa ngayon, March 14, kailangan pong mabayaran ang CGT ata o doc stamp on or before the 5th day of the susunod na buwan, which is April 5. Pag hindi po nabayaran, ay tatakbo na po agad ang penalty ng BIR. So, dapat po ay kung kayo magpapagawa, yung malayo-layo pa po doon sa ikalimang araw ng susunod na buwan. Halimbawa po ay huwag kayong magbibilihan ng March 31. Dahil 5 araw na para mabayaran na lang. So, lagi ko pong ini-encourage yung mga kliyente ko na palipasin muna natin. Sa April 6 na kayong magbentahan. Meron din naman pong mga gustong nagmamadali dahil paalis na. Ay di, kailangan, sinasabihan ko po, kailangan mabayaran ito bago sa asing ko ng susunod na buwan. Kapag lumagpas po, attorney, anong pwede? Nagkakaroon po ng penalty sa BIR. Kaya kailangan po may lipat agad. Malinaw po iyan. So, with that, attorney, siguro mga payo na lang din po muna sa ating mga tagapakinig. Kailan po mas mainam gamitin yung deed of sale kaysa donation? At kailan po mas practical na gamitin yung deed of donation? Attorney Mai. Mas madali po nagkaroon ng gamitin natin ng donors, ang donation. Kapag po, ang property nga po ay mas mababa naman po sa 250. Magiging very practical po to sa atin. At beneficial dahil hindi po tayo babayad talaga. Pero kung halimbawa po ay mas gusto po natin na ang buyer po ay hindi naman kamag-anak, talaga nung kailangan po siguro ay deed of sale.
contract of sale po ang ating pasukan kesa sa po sa donasyon. Sa panig po naman ng ito po yung makakatulong para magkaroon po din ng iwas gulo pagdating po sa hatian nga po ng mana pagdating ng panahon at namula po ang ating donor. Attorney Joel. Ang deed of sale po ay isang matibay na dokumento na kung saan ay makikita nyo ang paglilipat ng pag-aari dahil sa isang konsiderasyon o yung Pera. kabayaran. Opo. Ang deed of donation po ay kung ito'y ibibigay, pwede naman pong ibigay yung isang ari-arian sa ibang tao na hindi tagapagmana. Pero yun po ay pwedeng kunin doon sa free portion nung legitime. Ng estate, I mean. Pero kung sa tagapagmana po, ibibigay, gaya po ng lagi namin sinasabi kanina ni Attorney Mailing, yan po ay ibabawas doon sa kabuang estate o ari-arian nung nagbigay pag siya po ay nawala na. So kung ikaw po naman ay nag-iisang anak, ay wala akong problema. Pero kung madami pong tagapagmana, ay iniiwasan po kasi ng batas na yung isang tagapagmana ay makalamang doon sa iba. Kaya po, ibinabawas kung binigyan na ng magulang yung isang anak habang sila'y nabubuhay pa, yun po ay parte na ng kanyang mamanahin. And with that, ano po yung maipapayo ninyo doon po sa mga kabrigada natin na gustong maglipat ng lupa o ari-arian sa kanilang kamag-anak? Siguro po ako, Brigada Mel, ang pinakamahalagang payo ko po ay kung maglilipat po tayo ng pag-aari sa ating pamilya, huwag po nating daanin sa shortcut. Dumaan po tayo sa legal na proseso. Alamin po rin natin, magtanong po tayo sa ating mga abogado, magtanong po tayo ano po ang mas makakabuti sa atin. Dahil tayo po ay may maiiwan. Tayo po ay may mga mahal sa buhay, may mga tumulong po sa atin, nag-alaga. Alamin po natin kung ano ang mas makakabuti para sa kalahatan. Attorney Joel. Kung kayo po ay may binibiling lupa, mas mainam po na magpagawa kayo ng dokumento sa isang abogado. Huwag po tayo magbilihan sa barangay dahil hindi po oonorin ng mga ahensya ng gobyernong dadaanan ng dokumento sa paglilipat pagka sa kasulatan lang ng bilihan o exchange ng consideration. Kung barangay lamang po ang kasulatan, kailangan po ito isang notaryado ng isang abogado. Pangalawa, kung ito naman po ay notarized deed of sale or notarized deed of donation, ay mas mainam na ilipat agad kasi ang tao po ay may buhay. Pagka dumating at sumapit na yung pong nagbibili ay sumakabilang buhay na at magkakaroon na po tayo ng medyo komplikadong sitwasyon. Although yung pong bilihan ay binding sa mga anak, pero laging siyempre may mga pagkakataon na magi-interest po yung mga anak, lalo na po kung hindi ninyo na-effect yung transfer. So kung kayo po ay may mga biniling lupa, ipalipat nyo na po agad. Malinaw po iyan. Attorney, ito lang, papasadahan lang natin yung mga katanungan ng ating mga tagapakinig. Maaari po bang mapagawa ng kasulatan ng pamanang lupa ng magulang sa anak? Namatay na daw po yung magulang, kaya wala pong pinanghahawakan. Hindi na po. Kasi sabi ko nga po, ang akto ng pagbibigay of donation ay pwede lang ibigay during the lifetime ng magulang o nung nagbibigay o donor. Ang tamang proseso po dyan, kung wala na po ang inyong magulang at may naiwang ari-arian, yung binanggit ko po kanina, extrajudicial settlement o pagmamana ng lupa o ng estado nung namatay,
papunta doon sa mga tagapagmana. Opo, oo. Kung gusto nyong ibenta, kailangan nyo po munang magkasundo yung mga tagapagmana. Tama po. Oo, nung naiwan. Ito naman, may isa pa. Ask ko lang po, pag deed of donation, kailangan po ba na notarize na may pirma din po ng nag-donate? Opo. Opo, nasagot na po natin yan Opo, nasagot kanina. na natin yan kanina. Yan po Oo, ay hindi- kailangang notarized Opo. ang donation. Uh-huh. Notarized din po yung acceptance Mhm. ng donasyon. Oo, at hindi po yun i-honor po mga kabrigada ng abogado na walang pirma. O hindi yun inonotaryo pag walang pirma. Opo. Saka ang napakahalaga po Mhm. na kaharap kayo yung nagbibigay at saka yung binibigyan, yung nagbibili at saka bumibili ay sa harap ng abogado mismo pipirma. Yun. Oo. Napaka-importante yun mga kabrigada. Kasi meron po, Brigada Mel, minsan na ipipilit. Mhm. Ay, wala dito yung bumibili. Pero, nandito naman ang pera, ganyan. Hindi po. Kailangan po magharap. Oo. Para po, wag din po natin ilagay sa alanganin ng ating mga abogado. Yes po. Tama po iyan. Mas maigi nga kung sa harap na mismo ng abogado magbayaran. Correct. Diba? Correct po. Mas maigi yun. Ito may pahabol lang pong tanong dito. Paano po kung ang isang ama ay pinababayaan ng kanyang mga anak? Di gustong ito'y kanyang ipamana. Ito po ba ay pwedeng ibenta na? Oo, yung sariling lupa daw po. Ano po ulit? Oo. Pag pinababayaan Pinababayaan na daw po ng mga anak at parang ayaw na ipamana nung May tatay. ingratitude. Oo, doon sa mga anak dahil pinabayaan na nga po siya, gusto na lang daw pong ibenta yung sariling lupa. wala pong makakapigil doon sa tatay. Yes. Kung gusto niya ipagbili at ayaw niyang bigyan yung kanyang mga anak dahil pinababayaan siya, Mm-mm. ay anytime po pwedeng ibenta ng tatay yung lupa. Yan nga po yung habang may buhay, karapatan po natin na gamitin Mhm. at i-dispose. Ang desisyon po ay nasa atin kung paano natin i-dispose ang ating property na atin naman. Mhm, malinaw po yan. Opo. Oy, pero lilinawin ko lang mga kabrigada, baka kasi sabihin ninyo na donation, edi kung may lalong-lalo na, kung kasal ka sa nauna, tapos may kinakasama ka ngayon, edi i-donate ko na lang yung pag-aari ko, yung lupa at bahay ko dito sa kinakasama ko ngayon. Bawal po iyon. Di ba, attorney? Bawal po yan, lalo na po kung sabay ninyong ipinundar at yung unang asawa ninyo, oo. yung ari-arian. Kaya po sinasabi po ng ating family code na kung kayo po ay mag-aasawa ng panibago, halimbawa po namatay ang inyong unang asawa, isettle nyo po muna yung mga ari-arian Mm-mm. na inaipundar ninyo during the first marriage. Mm. Yan po ay rekisito ng ating batas, Batas. na isettle muna ang ganang para sa mga unang anak, Mm-mm. unang pamilya bago po ka mag-enjoy. Mm-mm. Oo, tama. Ang pangalawa. Opo. Oo. Yan po mga kabrigada, napakamakabuluhan ang ating talakayan ngayong umaga. Siguro po, panlasa lang, pagbati na laang po sa ating sa inyong mga gustong batiin, ma'am and sir. Attorney Meling, una na ako Go. Binabati ko po yung ating kinasasapi ang grupo, yung Bawan San Pascual Batangas Eagles Club sa pangunguna po ni Kuya Alex Bawan. At yun, kanina nag-comment po si Tita Angge. Binabati ko rin po at ang aking nag-iisang may bahay, si Christine. Magandang umaga sa iyo. Attorney Mike. Tamis. Tamis yun. Binabati ko lang po ang lahat ng mga nakikinig sa University of Batangas, Lipa City College of Engineering and Architecture at ang SciTech po. Binabati ko rin po ang aking dalawang anak. Si George at si Diego, ang nanay, ay nasa Brigada Radio. At sa akin po ang nanay at tatay na nakikinig din po ngayon. Magandang umaga po. Salamat po sa pagkakataong ito, Brigada Mel. Oo, maraming salamat din po mga ma'am and sir. At syempre mga kabrigada, magbabalik pa ako yung mga utang ko sa inyo, babayaran ko muna bago ako magpaalam. Pero maraming salamat sa inyong sana inabahagian namin kayo na makabuluhang kaalaman legal po tungkol po mga kabrigada sa mga batas
Oo, dito po yan mga kabrigada na may kinalaman sa deed of sale at deed of donation. Mga kabrigada, magbabalik pa po ang iyong tira brigada. Sa ngayon po muna, ang power cells, huwag niyong kalilimutan mga kabrigada. Laging umaagapay po sa inyo dahil ang power cells nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.